Hello and welcome mga boy. Ngayon nga, review natin ang dalawang ninjang ito na si Denki at Tsubaki. Guys, alam kong napanood nyo na ang laban nila. Maganda yung naging outcome, lalo na yung pagkakaiba ng fighting style nila. Modern versus classic yung nangyari mga boy. Anyway, pag-uusapan din natin dito guys, etong battle style nila. Ano yung meron dito sa battle style nila mga men? Kasi para sa akin, at sa lahat ng kalahok during Chunin exam finals, sila yung representation ng classic fighting style versus modern fighting style. So alam naman natin na high-tech na nga dito sa Boruto Next Generation. Kaya dapat nga din na sana ma-adapt ng mga ninja yung pagbabago. Lalo na sa teknolohiya at paraan ng pagkikipaglaban. Pero huwag din sana kalimutan na nothing beats classic. Anyway, bago nga natin umpisan, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. Intro muna tayo mga sir. Malaki talaga yung pinagbago netong new generation compared sa old generation. Kasi high-tech na nga dito sa generation nila Boruto. Modern style na sila pagdating sa bakbakan. At sa tingin ko nga darating yung time na kakaunti na lang yung mga tunay na ninja. Yung talagang ninja tactics yung gamit. Tulad ni na Kakashi, Sasuke at iba pa. Dadami ang mga ninjang aasa sa kakayahan ng scientific ninja tools. Tulad nga nitong unang subject natin na si Denki Kaminarimon. Well, hindi naman siya totally umaasa lang sa scientific ninja tools. Nakita naman natin na gumamit siya ng ninjutsu, di ba? Pero in total of 100% ng lakas ni Denki, mga nasa 80% yung lakas na bigay sa kanya ng scientific ninja tools. In fact, mga boy, gustong-gusto ko etong character ni Denki. Kahit nga parang lalampa-lampa siya, nakagawa pa din siya ng paraan paano makipagsabayan sa mga malalakas na kalaban. Ginawa niya etong scientific ninja tools na to mismo. Isang techie guy etong si Denki. Deserve niya talaga maging isang Chunin mga men. Meron siyang talent pagdating sa science and technology. In the future, kakailanganin talaga nila ang isang ninja na tulad ni Denki. Sa murang ang edad ni Denki, nakagawa siya ng battle suit na tinatawag niyang power suit na parang pang-Uchiha yung skill set. Nakita naman natin kung ano yung nagagawa ng Viceroy na to mga men. Kaya nito i-predict yung galaw ng kalaban na same as Sharingan nga. Well, hindi nga lang perfect pa dahil meron pang konting error etong Viceroy na to. Merong mga galaw na hindi nito nadedetect tulad ng series attacks at blind attacks. Pero in the future, magagawa ni Denki ng paraan to mga men. Pwede niyang gawing contact lenses tulad ng mata ni Amado para nga mas durable. And matalino siya at lahat ng materyales nasa kanya dahil na nga din sa mayaman nga ang pamilya ni Denki. Company owner mga boy, rich kid yan Lodi. Kaya hindi posible yan. Anyway, kaya din gumamit ng Fireball Jutsu netong power suit ni Denki. Same as ng primary jutsu ng Uchiha clan, ang Katon Fireball Jutsu. Mabilis din siya kumilos gamit ng suit na to. At ang mas nakakabili pa dito guys, ay yung raw power ng battle suit na to. Ang suntok nito guys ay parang power punch lang ni Sarada. Pag dito na time, tinamaan si Tsubaki, sigurado finish na mga men. Anyway, so etong si Denki nga ang isang halimbawa ng modern day ninja na merong futuristic battle style. Hindi naman lahat inaasa ni Denki sa power suit niya or scientific ninja tools na to. In fact, yung nagpanalo sa kanya sa laban niya sa kay Tsubaki ay yung sarili niyang jutsu, ang lightning release Elixir at ang lightning release overdrive. Next subject nga natin ay etong si Tsubaki Kurogane. Etong si Tsubaki naman ang isang halimbawa ng old-time ninja. Kung hindi nyo alam guys sa history, ang social class ng ninja or shinobi ay samurai class.
Halos lahat kasi ng shinobi dati ay mula sa samurai class. Required sa kanila to if gusto nila magtrabaho bilang shinobi para maging part ng samurai attack squad. Anyway, so dito nga sa new generation ninja, lalo na sa batch nila Boruto, si Tsubaki lang ang ninja na alam kong magaling pagdating sa Kenjutsu. So halos Kenjutsu nga yung nakita natin na ginagamit ni Tsubaki. Bukod sa kanya, wala nang iba pa sa batch nila ang merong ganitong level ng Kenjutsu. Isa sa pinakamalakas niya na Kenjutsu ay ang Secret Sword Snowstorm Slash. Ito yung ultimate attack niya, guys. Kaso nga lang guys, kahit malakas nga ang teknik na ito, meron pa din drawback sa kanya to. Malakas kumain ng chakra ang teknik na to at magagamit nga lang niya ito once a day mga men. Anyway, malakas talaga etong si Tsubaki mga men. Lalo na si Mifune ang kanyang personal trainer. Isang legendary war veteran at general ng mga samurai sa Land of Iron. Na-mention pa nga ni Denki na above Genin level etong si Tsubaki. So it only means na nasa Chunin level na siya. Magandang halimbawa etong si Tsubaki para sa mga new generation ninja. Sa ngayon kasi guys, kakaunti na lang yung mga ninja sa Konoha na biyasa sa paggamit ng Kenjutsu. Si Sasuke magaling siya sa paggamit ng sword. Kaso nga lang hindi siya specialized sa Kenjutsu tulad ng mga teknik ni Tsubaki. Si Hayate at Yugao lang yung kilala kong Kenjutsu specialist sa bayan ng Konoha. Kaso nga lang patay na si Hayate at etong si Yugao, ewan ko na lang guys. Anyway, so far, ang dalawang karakter na to ay special sa kanila. Ang dalawang karakter na to ay special sa kani-kanilang style ng pagkikipaglaban, science at ang classic samurai. Well, kung meron man kayo na isidagdag guys, i-comment nyo na lang dyan sa comment section sa ibaba mga men. Madami-dami pa tayong content na gagawin. Hit like button kung nagustuhan nyo man ang video na ito guys. At kung hindi naman, i-like mo pa din. Pagod na ako mga boy eh. Maraming salamat sa support nyo guys. Keep safe and God bless sa inyo. Abang lang sa mga next videos natin. At bago nga tayo magtapos guys, ay syempre, may pa-shoutout muna tayo. So, shoutout nga pala sa kanila.